Sisilipin po natin na sinabi ni Calvin Abueva kay Coach George Galliant sa ginanap na ikalawang laro sa pagitan ng SMB at Magnolia. Sisilipin din po natin ang mainit na sagutan ni Calvin Abueva at ng butihing may bahay ni Mo Tautua na si Aida. Si Al Francis Chua, ibinahagi ang kanyang dahilan kung bakit wala na siya or hindi na siya team manager ng Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa score na 109-85 na itala ng SMB ang ikalawang sunod na panalo versus Magnolia sa patuloy na ginaganap na finals ng PBA Commissioner's Cup. Subalit bago patuloy yung makuha ng grupo ni Coach George Galliant ang ikalawang panalo, nagkaroon muna ng mainit na sagupan ng butihing coach ng SMB at si Calvin Abueva. Dahilan para tumawag ang referee ng technical foul. Fast forward, ang nakitang ginawa ni Abueva matapos makarating sa kanilang bench. Sa video ay makikitang naka-thumbs up si Coach George Galliant habang nakatingin sa bench ng Magnolia, kung saan makikitang tawang-tawa naman si Calvin Abueva. Habang nakangiti si The Beast, napatingin siya sa monitor at mula sa eksenang yan, biglang umangat ang isang daliri ni Calvin Abueva patungo sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Hindi tumagal ang eksenang yun ni Abueva, pero kung bubusisiin ang kanyang ginawa, may mensahe siyang gustong ipaabot kay Coach George Galliant. At nang matanong ng media, isiniwalat din ni Coach George ang sinabi sa kanya ni Calvin Abueva. Ano nga ba ang sinabi sa kanya na tila ipinaramdam din ni Abueva nang mapasilip ito sa monitor? Tutukan natin ang paglalahad ni Coach George sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Nabulag daw ako. Okay lang yan. Ayos lang. Natanong din ng media kung pinersonal ba ni Coach George ang sinabi ni Abueva. Sagot ng butihing coach, hindi. Anyway, bulag naman ako. Actually, hindi naman kaila sa lahat na bulag ang kanang mata ni Coach George. Nangyari po yan sa isang aksidente sa motorsiklo noong 1988. Dahilan kaya gumagamit po siya ngayon ng isang artificial na mata. Sa aspetong na personal ba niya yung lahat? Well, para sa atin, kahit naman sino, di ba, masakit po yun. Pero ayon na rin po kay Coach George, hindi niya pinapersonal ang eksenang yun. Laro lang para sa kanya. Yun ang mentality. At siguro iniisip niya rin na gano'n na talaga yung personality ni Calvin Abueva. So parang sa kanya, hindi na big deal yun. Hindi na big deal yung mga gano'n para sa kanya. Matapos ang bakbakan kung saan pinadapanan naman ng SMB ang Magnolia ni Coach Chito Victolero, muling bumida si Calvin Abueva. Pero ngayon, damay ang kanyang may bahay. Sa pagkakataong yan, kabakbaka naman nila si Mo Tautua at ang may bahay nito. Ano nga ba nangyari? Base sa kwento ni Aida, ang butihing may bahay ni Mo. Tutukan natin ang sinabi ni Aida sa kanyang official Twitter or X account. Hindi ako pisikal na inatake ni Calvin. Kinailangan kong lampasan siya papunta sa restroom. Ngumisi siya sa akin, tumango sa akin, tinangutango ang kanyang ulo at sinabing tumatawa. Sabi ko, ano nangyayari sa iyo? At patuloy lang siya sa paglalakad. Sinundan niya ako at literal na humarap sa mukha ko. Grabe, no? Pero in fairness naman kay Calvin, inamin po ni Aida na wala pisikalang nangyari. Meaning, walang anumang dumapo sa katawan ni Aida mula kay The Beast. Mahirap magbigay ng anumang komento or hatol sa mga ganitong sitwasyon, ha? Kasi unang-una, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanila. Tayo kasi taga-masid lang Andyan lang tayo sa gilid. Pero isang bagay dapat nating tandaan. At yan ay walang iba kung hindi laging talo ang pikon. At dahil inakusahan ni Aida ng pagngisi si Calvin Abueva, kaagad siyang dumipensa at pinagtanggol ang sarili sa issue. Ano nga ba nangyari sa panig naman ni Calvin Abueva? Tutukan natin si Calvin sa report ng Ruben Tornado sa Spin. Dumaan siya dito, hinihintay ko anak ko. And then sabi niya, anong tinatawa-tawa mo? Sino siya para i-smile ko siya? Bakit niya ako ginanon? Hinihintay ko asawa ko tapos gaganunin niya ako? So nangyayari po ngayon, batuan sila ng salita, di ba? Ganun na po ngayon. Depensa matapos akusahan. Akusa laban sa kabila. Anyway, siguro focus na lang po tayo sa laro. Sa ngayon po kasi 2-0 na, lamang na po ang SMB pero meron pa pong 5 laro. Sa susunod na bakbakan, tsak tayo na mas mainit po yan kasi game 2 pa lang mainit na, di ba? Paano pa kaya yung mga susunod na laban? Especially kapag nanalo ulit ang SMB sa game 3. Parang nakikita na natin ang magiging senaryo kapag nangyari po yun. Pero wag din natin isang tabi na professional naman silang lahat Ibig sabihin, pwedeng maiwasan ng gulo na nangyari kagabi para mas maging maayos yung mga susunod na bakbakan. Kung nagiging mainit ang bakbakan sa finals ng PBA Commissioner's Cup sa pagitan ng SMB at Magnolia, nagpaliwanag naman si Al Francis Chua tungkol sa kanyang pag-alis sa koponan ng Gilas Pilipinas bilang team manager na ngayon ay okupado ni Richard Del Rosario. Bakit nga ba hindi na siya kasama ngayon ni Coach Tim Cone katulad noong Asian Games? Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ni Kinito Hanson sa PhilStar. Tinanong ako ng mga kaibigan natin sa media kung itutuloy ko bang pagsali sa Gilas Pilipinas bilang team manager. Sa kasamaang palad, ang commitments ko sa pamilya at personal na proyekto para sa bagong negosyo
ang nagiging dahilan. Kaya hindi ko maibigay yung 110% sa Gilas na dati kong ibinibigay. Sa Hangzhou, nagkaroon ako ng pagkakataong makatulong sa team at alam ng lahat yan. Kapag humarap ako sa hamon, binibigay ko lahat. So yan yung dahilan kung bakit wala na siya sa pambansang kupunan ngayon. Sa akin lang naman sayang kasi wala na po siya sa Gilas. Maganda yung naitala nilang record ni Coach Tinko sa Asian Games At pwede pa nilang sundan sana yon kung magkasama silang muli ngayon sa Gilas. Pero katulad nung sinabi niya, kulang na po siya sa oras para okupahin muli ang posisyon na inuukupa ngayon ni Richard Del Rosario. Bukod sa ilang stories behind the scenes, nananatiling tikom ang bibig ng lahat sa naging participation ni Al Francis Chua sa Asian Games, bukod sa pagiging supportive na team manager ng Gilas. Mula mismo sa kanya, ano nga ba ang mga ginawa niya sa likod ng kamera habang nasa China? At ngayon na hindi na siya kasama ng kupunan, paano niya ipapakita ang suporta dito? Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ni Kenito Henson sa PhilStar. Nag-attend ako ng practice, nagdala ng food packs at tubig para sa mga players namin at ginawa ko ang lahat para suportahan ang team namin on and off the floor. Bagamat hindi na ako makakasama sa Gilas bilang team manager, patuloy kong susuportahan ang ating team sa anumang paraan at mananatiling #1 cheerleader ng Gilas Pilipinas. So base po sa kanya, hindi lang po isang team manager ang ginampanan ni Al Francis Chua, higit pa po doon. Ibig sabihin, grabe at matindi ang suporta ang ibinigay niya sa lahat ng players, coaches at kung sino-sino pa nakasama sa Asian Games. Isa siguro yung dahilan, yung mga ganong effort niya kaya sobrang inspirado buong grupo ng Gilas na maglaro ng time na yon. Yung kitang-kita suportang binibigay ng team manager, di ba? Iba yun Mas mabubuhay yung dugo kapag nakikita mo na masipag kumilos yung mga nasa taas mo. So ikaw bilang players or coach, mas gaganahan ka talagang magtrabaho. Anyway, maganda yung reason, pamilya at personal na proyekto. Kaya siya umalis bilang team manager ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.